Hi Miss Fujiko, magandang araw po sa'yo. Pati na rin sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Samuel. Medyo may edad na ako sa ngayon. Pero itong ibabahagi kong kwento ay naganap noong panahon na ako ay 20 taong gulang pataas. Nagsimula sa medyo masalimuot ng pinagmulan ng kwentong ito. Pero siguradong mag-iinit rin kayo sa bandang unahan. Ang tatay ko ay anak sa labas ni Lolo. Pero noong malaki na raw si Papa ay tinanggap naman siya ni Lolo pero nakahiwalay sila ng bahay. Bale, sinusustentuhan lang sila ni Lolo pero noong namatay si Lolo ay wala na ring tulong na natanggap sila Papa at Lola mula sa pamilya ni Lolo, kaya nagsikap na lang siya sa buhay. Pero minsan ay madamo talaga ang tadhana magbigay ng swerte sa ibang mga tao. Naging mahirap ang pamumuhay nila Papa. Wala ring pakialam sa kanila ang mga half-brother and sisters niya. Noong mag-asawa si Papa ay naging mahirap pa rin ang kanilang buhay nila Mama hanggang sa may panganak akong. Panganay ako sa magkakapatid. Ang bunso namin ay babae. May pagkakataon noon na nagkasakit ng maluba si Papa at kailangan ng maoperahan. Lingid sa kaalaman ni Papa ay lumapit kami ni Mama sa kuya ni Papa. Bale, half-brother niya iyon. Panganay na apo ni Lolo, si Tito Ramon. Medyo may edad na rin siya noong mga panahong iyon at maraming pera dahil isa siyang kapitan sa barko. Isa siyang balo tapos yung dalawa niyang anak ay pareho na rin nasa abroad dahil tapos na ang mga iyon sa pag-aaral. Pinuntahan namin siya sa kanilang ancestral house para makahingi ng tulong. Ang sabi niya, "Hindi ito tulong, kundi utang. At saka na ako maniningil kapag alam ko ng kung anong pwede kong isingil sa inyo. Hindi ko alam sa ngayon kung anong mabibigay niyo sa akin. Sa kalagayan niyo mahirap pa kayo sa daga eh." Sabi ko naman, "Anda po akong gawin ng lahat, Tito Ramon. Basta tulungan niyo lang kami na maipagamot si Papa." "Oo, sige. Basta ipangako niyo na kapag kailangan ko na ng kabayaran na gusto ko hindi kayo tatanggi." "Opo, Tito, pangako." Sagot ko pa at ora mismo ay binigyan na kami ng 100,000 pesos at naipagamot namin si Papa. Noong nalaman iyon ni Papa ay nagalit pa siya sa amin ni Mama dahil bakit raw hindi kami nagpaalam sa kanya na lalapit kami kay Tito Ramon. Sabi naman ni Mama, "Alam namin Rogelio na hindi ka papayag. Kaya hindi na kami nagpaalam sa'yo. At kahit anong sabihin mo, ay hindi mali ang ginawa namin ni Samuel. Kapatid mo naman si Ramon, kaya tama lang na sa kanya kami humingi ng tulong." Sabi naman ni Papa, "Pero Linda, alam mo naman na kahit paanong gawin natin, ay hindi natin makakayang makalikom ng ganyang kalaking halaga. Mas mabuti pang hinayaan nyo na lang akong mamatay ng mapayapa kaysa mamatay na may malaking utang na iiwanan." Hindi na nakipagtalo pa si Mama dahil nagpapagaling pa lang noon si Papa at sariwa pa ang sugat ng kanyang opera. Lumipas ang 2 buwan ay nakarecover naman si Papa. Nabalitaan rin namin na nasa Maynila na si Tito Ramon at walang nakakaalam kung kailan babalik. Hindi rin namin alam kung baka sumakay na ulit ng barko. Lumipas ang 2 taon ay biglang may nagtatao po sa harapan ng bakura namin. Noong silipin ko ay si Tito Ramon iyon. Nagulat ako dahil hindi ko alam na umuwi na pala siya. Agad ako lumabas at pinapasok siya. Lumabas rin sina Mama at Papa ng bahay at doon lang tumayo malapit sa may pinto. Pagkalapit ni Tito Ramon sa may pintuan kung saan nakatayo sina Mama at Papa,
ay sabi niya, Kumusta ka na, Rogelio? Magaling ka na ba? sabi naman ni Papa, Oo, Kuya Ramon. Maraming salamat sa pagpapera mo ng pera sa mag-ina ko. Pero kung naparito ka para maningil ay wala pa kaming may pambabayad sa'yo. Nakakaani naman kami pero sapat lang para sa pagkain namin. Kaya hindi kami makapag-ipon ng perang ipambabayad sa'yo. sabi naman ni Tito Ramon. Oo, tama ka, Rogelio. Naparito ako para maningil ng utang. Pero hindi pera ang gusto kong makuha sa pagkakataong ito. Kailangan ko ng serbisyo nitong panganay mong anak. Tumingin naman si Tito Ramon sa akin at sabi niya, Samuel, sa akin ng 5 taon. Pagkatapos nun ay bayad na kayo sa utang niyo sa akin. Tapos kung gusto mo magpatuloy na maglingkod sa akin after ng 5 taon, ay sasahod ka ng 5,000 kada buwan. Pero habang wala kang sahod ay tatanggap ka ng 1,000 allowance. Bilang pambili mo na rin ang personal mong pangangailangan. Libre lahat mula sa pagkain, sabon at iba pa. Bibilan rin kita paminsan-minsan ng mumurahing damit para namang magmukha kang tao. Nakakaya sa asawa ko at mga bisita namin kung makikitang tila taong grasang itsura ng kasambay namin. Ano, pumapayag ka ba? Tumingin ako kay Mama at Papa. Pareho silang tumango, kaya sabi ko na rin, Opo, Tito, pumapayag na po ako. E di sige, magbalot ka na ng ilang gamit mo. Huwag ka nang magdala ng maraming damit dahil ibibili na lang kita kapag dating natin ng Maynila. sabi naman ni Papa. Sa Maynila mo siya dadalhin, Kuya Ramon. Oo, doon na ako nakatira. Kasama ang bagong asawa. Kaya doon siya, syempre. Sabi ko naman kay Papa, Pa, ayos lang po yun. Mabilis lang ang 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon ay tsaka ako dadalaw rito. Tapos kapag ayos naman ang sitwasyon ko roon ay kay dito na rin ako magpapatuloy ng pagtatrabaho. Hindi naman yun mahirap na trabaho dahil sa bahay lang. sabi naman ni Papa. Sigurado ka, anak. Hindi sana ako papayag dahil masyado nang malayo ang Maynila. Hindi namin malalaman ang sitwasyon mo. Hindi nyo na po ako kailangan alalahanin pa. 20 years old na ako. Hindi na ako bata para bantayan o asikasuhin pa. Ito lang din ang paraan para makabayad tayo sa utang natin sa kanya. Mabilis lang naman po ang 5 taon eh. Malungkot pareho ang mukha ni na Mama at Papa, pero wala naman silang pagtutol. Tumayo na si Tito sabay sabing, Mamaya nga po na pumunta ka na sa bahay, Samuel. Dahil madaling araw tayo aalis bukas. Maiwan ko na kayo. wika noon at tuloy-tuloy sa paglalakad papalabas ng aming bakuran. Noong wala na si Tito Ramon ay lumapit ako kay Mama dahil nakita kong nanggilid ang kanyang luha. Mama, ayos lang po yun. Huwag kayong umiyak. Nagpapasalamat nga ako dahil may paraan na tayo para makabayad sa utang natin kay Tito. Alam kong darating ang panahon na maniningil si Tito Ramon. Pero hindi ko in-expect na ganito lang kadali ang paraan ng paniningil niya. Mas madali ito kaysa sa pigain niya tayo na magbayad ng pera. Bigla akong tinalikuran ni Papa at pumasok na sa kwarto. Alam kong naiiyak na rin iyon pero ayaw lang ipakita sa akin kaya nag-walk out na lang iyon. Matapos ng kaunting drama ay agad na akong nagtungo sa kakahuyan sa unahan para mangahoy ng marami. Para may stock sila pang gatong pag-alis ko. Tapos, inigibang ko na rin ang mga lagayan namin ng tubig. Kinausap ko na rin si Marie, ang bunso kong kapatid at nagpaalam ako sa kanya. Umiyak naman siya dahil paano na raw siya. Wala na raw magtatanggol sa kanya sa school kapag wala na ako. Sabi ko naman, edi matuto siyang lumaban at magsumbong sa teacher nila dahil kailangan ko umalis para ang sariling pamilya namin ang ipagtatanggol laban sa malaking pagkakautang namin kay Tito Ramon. At buong puso kong tinatanggap ang trabahong iyon.
dahil ang buhay ni Papa ang naging kapalit noon. Kinahaponan nga, pasado 4:00 ay nagpaalam na ako sa pamilya ko. Nag-iyakan kami at napuno ng mga habilin ang mga magulang ko sa akin. Sabi ko naman, Ano ba naman kayo? Kung makapag-abilin sa akin ay daig ko pang 6 na taong gulang na bata eh. Nakakalimutan niyo po yata na 20 years old na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko, pa. wika ko pa. Nagyakapan kaming buong pamilya, tsaka ako umalis. Pagkarating ko sa bahay nila Tito Ramon ay nakita kong may nakaparadang magandang sasakyan sa harapan ng bahay. Tapos naroon si Tito sa may likuran, nagbabantay sa mga taong inutusan niya na magkarga ng mga prutas. Mag-uuwi kasi siya sa Maynila ng mangga, kayumito at langga. May dala rin siyang kalahating sakong malagkit at bigas na mula sa giniling na mais. Mas gusto niya raw iyon kaysa sa bigas na mula sa palay. Sabi niya sa akin, Tumuloy ka na sa taas, Samuel. Naroon si Manang Belen. Magmerienda ka na rin. Mamayang 7:00 pa tayo kakain ng hapunan. Opo, Tito. Sagot ko naman at umakyat na. Kilala ko naman si Aling Belen dahil matagal na iyong kasambahay at caretaker ng bahay nila Tito. Pagkaakyat ko ay sabi ni Aling Belen, Magmerienda ka na muna, Samuel. Halika rito sa kusina. Sumunod na ako sa kanya. Pinagtimpla niya ako ng kape at ginawaan ng sandwich. Nagulat ako dahil ang sarap ng sandwich na ibinigay niya. May nakalagay pang sibuyas at pipino. Ang sabi ni Aling Belen ay ham daw iyon kaya masarap. Dala rin daw iyon ni Tito noong dumating. Kinagabihan ay doon na ako natulog sa isang bakanting kwarto. Tapos noong sumapit ang madaling araw ay ginising na ako ni Tito na aalis na raw kami. Natulog lang din naman ako sa biyahe. Tapos si Tito lang ang nagda-drive hanggang sa makarating kami ng Maynila. Ilang beses rin kami nag-stop over para kumain. Noong madaling araw na ay saglit rin kaming huminto dahil natulog muna si Tito Ramon ng 3 oras tsaka kami nagpatuloy sa biyahe. Noong nasa Manila na nga kami ay ginising niya na ako kaya naman nanatili na akong gising at nakamasid lang sa mga naglalakihang gusali sa Kamaynilaan. Pumasok ang sasakyan sa isang subdivision. Lahat ng bahay ay magkakatulad ng itsura. May kalakihan rin at magaganda ang gate. Hanggang sa huminto na nga kami sa isang stainless na gate. Bumusina si Tito Ramon ng 3 beses at ilang saglit pa ay bumukas na iyon. Nakita ko ang isang magandang babae ang nagbukas. At sa itsura niya ay duda ako kung nasa edad 20 na ba siya. Dahil mukha lang siyang high school student na naglalaro ang edad sa 16 to 18. Maganda ito, nasa mga 5'6" ang height. Napakaputi na para bang labanos ang kulay ng balat. Maliit ang mukha pero may kalakihan naman ang nasa bahaging harapan. Kaya napalunok ako ng laway dahil hindi ko kayang ipagkaila sa aking sarili na napakaganda niya sa aking paningin at napakasariwa rin. May nakita na rin naman akong magagandang kadalagahan sa amin pero wala pa akong nakikitang kasing ganda nito. Ipinarada ni Tito ng maayos ang sasakyan sa may gilid ng bahay. Tapos agad na siyang bumaba. Pagkababa niya ay agad siyang lumapit sa dalagang nagbukas sa amin ng gate na papalapit pa lang dahil galing iyong nagsara ng gate. Pagkalapit ay agad iyong yumakap at tinuwid ang distansya ng kanilang mga labi. Nagulat ako dahil iniisip kong maaring katulong niya iyon o kung sino na ngayon ko lang nakita. Pero hindi ko in-expect na iyon ang kanyang bagong asawa.
Bumaba ako ng sasakyan at tumayo lang sa may gilid ng pinto. Noong matapos sila sa kanilang saglit na lambingan ay sabay silang tumingin sa akin. Sabi ni Tito Ramon, Grace, ito na yung sinasabi kong pamangkin ko na si Samuel o Sam sa Palayaw. Sam, ito si Grace, asawa ko. "Ay po, Tita Grace. Kamusta po kayo?" Bati ko pa dahil hindi ko alam kung ano ba ang tama kong sasabihin. Lalo at alam kong istrikto si Tito Ramon. Sabi naman noong magandang dalaga, "Ay din sa'yo, Sam. Ayos naman ako. Medyo kulang lang sa tulog dahil nahihirapan akong matulog kapag mag-isa. Kaya madaling araw pa lang ay nakaabang na ako sa pagdating nyo. Akala ko nga umaga kayo darating." Sabi naman ni Tito Ramon, Pasensya ka na, mahal. Medyo mahina ng resistensya ko ngayon sa puyat. Kaya natulog muna ako sa stopover ng 3 oras. Para naman hindi ako makatulog habang nagmamaneho. Binantayan naman ako ni Sam dahil kapag bumabiyahe ay siya naman ang tulog. So, paano? Ikaw na muna magdala sa kanya sa kwartong kanyang uukupahin. Alis muna pala ako Iatid ko lang tong mga pasalubong ko sa mga kumpare ko para wala na akong gagawin bukas. Ayoko lumabas bukas Gusto kong magpahinga lang buong maghapon para makatulog ng mahaba. Samuel, pakibuksan mo muna ang gate. Tapos isara mo na lang agad kapag nakaalis na ako. Tapos kapag narinig mo ako na bumusina ng 3 beses ay lumabas ka na kaagad para magbukas ng gate. Malinaw ba yun? "Okay po, Tito." Sagot ko pa at agad nang binuksan ang gate. Noong makaalis si Tito Ramon ay isinara ko na rin iyon agad. Si Tita Grace naman ay naroon nakatayo sa may pintuan habang nakatingin sa akin. Noong papalapit na ako ay sabi niya, "Bilisan mo, Sam, para makapagpahinga ka na kagad." Tumango lang ako at sumunod sa kanya. Pagkapasok sa may malapad na sala ay nagtuloy pa kami kaunti. Sa tabi noong sala ay may isang kwarto roon. Doon siya pumapasok. Sabi niya, "Dito ang magiging kwarto mo, Sam. Gusto ni Tito mo na dito ka matutulog para mababantayan mo palagi ang paligid. Lalo na ang pagbubukas ng gate kapag dumarating siya o di kaya maririnig mo kapag may tao sa gate. May doorbell naman. Kaso minsan pumapalya Hindi tumutunog kaya kakatok ang may kailangan sa labas. Lalo na yung mga magdi-deliver ng mga order ko na courier. I-tour muna kita konti dito sa bahay para lang alam mo. Ilapag mo na muna dyan yung bag mo. Tara, sumunod ka." Ito naman ang ating dining area. Tapos ang kitchen. Pagkalabas mo dito sa pintuan ay narito ang CR at laundry area. Tapos tara, sunod ka sa akin. Sa taas naman tayo. Pagkarating namin sa taas ay sabi niya, "Itong unang kwarto ay medyo maliit. Kaya ginawa na lang naming lagayan ng mga damit ang mga drawers at cabinet rito. Narito ang mga bedsheet, pillowcase at ang mga damit na hindi masyadong ginagamit, pati na panlakad. Iyon namang mga pang-araw-araw naming damit ay naroon sa cabinet sa kwarto namin. May kama rin dito na may malinis na sapin para kapag may bisita ay ito rin ang magiging guest room namin. Ito naman ang kwarto namin." Wika niya na binuksan lang kaunti ang pintuan pero hindi ako pinapasok sa loob. So, ayan na yung lahat. Ang magiging trabaho mo ay mostly mag-assist sa akin. Hindi ako kontento kung hindi ako kumikilos Ako ang maglalaban ng mga damit natin. Pero assist ka. Ganon din sa paglilinis ng bahay. Ikaw na rin syempre sa pagpapakain at pagpapaligo ng aso. 2 to 3 times a week lang naman yan pinapaliguan. Tapos kailangan rin ilakad-lakad every other day dyan sa labas para naman ma-exercise din. Tapos ikaw na rin ang bahala sa pagtatabas ng damo sa paligid at paglilinis ng sasakyan. Isa lang naman ang sasakyan kaya isa lang ang lilinisan mo. 2 times a week naman yon.
Tapos ibabrush mo rin ng buong sahig dyan sa harapan kapag panahon ng tag-ulan dahil madalas yun magkalumot. Tayo rin naman ang madidisgrasya kapag naging madulas dyan. So, may iba ka pa bang gustong malaman? Wala na po tita. Magtatanong na lang po ako para sa ibang instruction kapag may ipag-uutos kayo. Okay, sige. Siya nga pala, hindi ka raw pwedeng gumamit ng banyo sa itaas. Dito ka lang sa banyo sa ibaba gagamit, sabi ni tito mo. Kaya sige na, maligo ka na para pagdating ni tito mo ay kakain na tayo. 11:00 na rin naman. Tamang-tama, before 12 p.m. ay narito na iyon. Okay po, Tita Grace. Siya nga po pala, Tita Grace. Ilang taon ka na po? Tanong ko pa. Sabi niya naman, 19 years old na ako. Turning 20 sa December. Ikaw Sam, ilang taon ka na? 20 years old na rin po. Turning 21 sa December. Wow! Pareho pala tayo ng birth month. Anong date ang birthday mo? December 10. Ganun ba? Ako naman 6, December 6. Sige na, maligo ka na. Wika niya kaya agad na akong bumalik sa kwarto. Natuwa ako dahil sa wakas ay magkakaroon na ako ng sariling kwarto. Napakaganda pa ng kwartong iyon. Halatang bagong pintura, may mga drawers at cabinet, may electric fan sa ceiling, samantalang sa amin sa probinsya ay sa sala lang ako natutulog. Nasa isang curtain lang din ang mga damit ko. Ang isang kwarto kasi ay kwarto nila mama at papa, tapos sa kabila naman ay kwarto ng kapatid kong babae. Kaya sa sala lang ako natutulog. Naglalatag lang ako ng karton at banig bilang higaan. Samantalang dito kay na tito, double size ang kama at bago rin. May magagandang bedsheet na nakalagay sa cabinet. Kaya hindi ko masasabing pang-alipin o pangkatulong ang accommodation na ibinibigay sa akin ni tito. Siguro dahil kahit papano ay kamag-anak niya naman ako kaya medyo espesyal pa rin ang inihanda niyang matutuluyan para sa akin. Habang inilalagay ko ang iilang piraso kong damit sa cabinet ay naalala ko ang sinabi ni Tita Grace na 19 years old pa lang siya at turning 20. 6 months pa mula sa araw na iyon. Kaya ibig sabihin ay napakalaki talaga ng agwat ng edad nila Tito Ramon dahil sa pagkakaalala ko ay 56 years old na si Tito Ramon. Iba talaga kapag may pera. Kayang-kayang makabingwit ng babae kahit gaano pa kaganda at gaano pa kabata. Sumagi rin sa isip ko kung naibibigay pa kaya ni Tito Ramon ang pangangailangang physical ni Grace. Sigurado akong iba ang needs ng ganong edad kumpara sa mga 50 years old up na. May mga nakakausap rin kasi akong kalalakihan sa amin na medyo may edad na mahigit 50. Napakabihira na lang daw magalit ng kanilang katago-tagong sandata. At kung magalit man ay hindi naman nagtatagal. Mabilis lang din matapos ang pamumuo ng unos. Kaya siguradong mismatch talaga sa ganoong bagay kapag pinagsama-sama ang nasa edad below 20 at more than 50 years old. Agad na ako naganda ng mapagbibihisan ko, tsaka ako nagpunta sa banyo sa may laundry area para maligo. May mga nakahanda ng sabon roon, kung sa bahay namin ay perla at sabon panlaba ang sinasabon namin panligo. Doon sa banyo na para sa akin ay mabango ang sabon na naroon at may isang malaking galon ng shampoo at conditioner. Agad na nga akong naligo at nagbawas na rin ng mga imbak sa loob ng sikmura lalo at marami na akong stock gawa ng mahabang biyahe. Nagmadali na rin ako sa aking paliligo dahil naisip kong baka dumating na si Tito Ramon tapos magalit na hindi ako ang magbukas ng gate. Ayun pa naman ang ibinili niya. Dapat raw ay ako na palagi ang magbubukas ng gate. Pagkatapos kong maligo ay sinalubong ako ni Grace habang naroon siya sa kusina.
May dala siyang isang pabango at lotion. Sabi niya, "Eto sa mo, gamitin mo." Sabi ko naman, Ala, mahal po ang ganitong lotion ah. Wag na po, nakakahiya. sabi niya naman, "Ano ka ba? Napakarami ko niyan. May expert na yan next year eh. At marami pa akong reserba kaya kailangan mo kong tulungan na maubos ng mga lotion bago pa maabutan ng pagka-expire. Tapos yung pabango naman ay uwi yan ni tito mo. Pambigay niya sa mga kaibigan at kakilala. Marami din siyang stock niyan. Kaya sa'yo na yung isa at ito pala ang deodorant. Gagamit ka nito araw-araw ha. Ayoko nang amoy kilikili na kasama sa bahay. Kung maaari, 2 beses kang maligo sa isang araw dahil kalapit ang mabahong singaw ng katawan sa bahay, lalo na sa sofa. Kaya simulan na natin ang kalinisan sa ating katawan para mapanatili ring malinis at mabango ang lahat ng bagay dito sa bahay natin, okay? Mahabang litanya pa, kaya wala na akong nagawa kundi ang magpasalamat. Bumalik ako sa kwarto at naglagay ng lotion at deodorant. Tapos lumabas rin ako agad at doon tumayo malapit sa isang puno na malapit rin sa kulungan ng aso. Sinubukan ko lapitan ang aso nila sa kulungan kung matapang ba. Pero nagulat ako dahil hindi pala nakalak ang pintuan ng kulungan noon at agad lumabas at dumalung sa akin. Akala ko ay kakagatin ako, kaya napa-estatwa na lang ako at hindi gumagalaw. Sumampa lang iyon sa katawan ko tapos dinilaan ako sa braso at sa leeg banda. Noong magmulat ako ng mata ay kumakawag-kawag ang buntot noon na halatang masaya. Kaya hinimas ko ang ulo at katawan. Nagpahimas naman at inangat pa ang isang paa. Natawa na lang ako sa sarili ko dahil abot-abot talaga ang kaba ko dahil akala ko ay malalapa na ako. Iyon pala ay napakabait ng aso nila kaya hindi inilalak ang pintuan ng kulungan. Matapos ko yung ihimasin ay muli rin naman akong iniwan at pumasok na sa loob ng kulungan. Tapos kinakalmot-kalmot ang lagayan ng tubig. Kaya nagets ko naman agad na nanghihingi siya ng tubig. Kinuha ko na yung hose ng tubig at nilagyan ang lagayan ng tubig ng aso. May name tag iyon na Lucky. Ganun din sa kulungan may nakasulat na pangalan na Lucky. Ibig sabihin, Lucky ang pangalan ng aso. Kaya tinatawag ko iyon sa pangalan niya. Tumingin naman sa akin at kumawag ang buntot. Ilang saglit pa ay narinig ko na ang 3 busina na busina sa labas ng gate. Kaya dali-dali na akong lumapit roon at pinagbuksan si Tito Ramon. Pagkapasok niya ay sabi niya, Tara, kain na tayo. Nagugutom na talaga ako. Sabi ko naman, Sige po. Pagkapasok nga namin ay nakahanda na ang hapagkainan. Naghanda na pala agad sa lamesa si Grace noong lumabas ako ng bahay. Agad na nga kaming kumain ng tanghalian. Tahimik lang ako habang si Tito naman ay maraming ikinukwento sa kanyang asawa tungkol sa mga kumpare niya. Hindi nga ako sigurado kung interesado pa ba roon ang asawa niya, lalo at ang mga bagay na pangmatanda na talaga. Noong matapos makakain ay agad na silang umakyat. Siyempre, iniisip kong na-miss ni Tito ang asawa niya, lalo at 5 araw din siyang nawala. Ako naman ay nagugas na ng mga pinggan tapos naglinis na rin ako ng kusina. Naituro na rin naman sa akin ni Grace kung paano ang tamang gawain sa kusina kapag naglilinis. Matapos kong maglinis ay pumasok na ako sa kwarto ko. Pero hindi ko isinirado ang pinto para marinig ko kaagad kapag tinawag ako ni Tito kung may iuutos siya. Makalipas siguro ang mahigit 1 oras ay narinig ko ang boses ni Grace, parang galit ito. Tapos ang naririnig ko lang na sagot ni Tito. Ano ka ba naman, sweetheart? Bigyan mo naman ako ng panahon na makapagpahinga muna. Siyempre, pagod ang katawan ko, kaya hindi pa mabuhay-buhay agad yan.
Hayaan mo, mamayang gabi, baka pwede na. Ewan ko sa'yo, Ramon. Palagi ka nalang ganyan eh. Siguro may kinukonsumo ka sa labas kaya kapag uwi mo rito ay wala ka ng lakas para tumayo. Paano ko naman yun gagawin eh? Alam mo namang umuwi ako ng probinsya, di ba? Yun nga eh. Baka may inuuwian ka roon at inubos mo na lahat ng lakas mo sa babae mo ron. Ay, ewan ko sa'yo, Grace. Napakalakas mo talagang magbintang. Wika pa ni Tito. Tapos kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Sabi niya, Samuel, gising ka ba? Opo Tito, Bakit po? Pagbukas mo ako ng gate, may pupuntahan lang akong malaga. Mainit na naman ang ulo ng tita mo eh. Papalamig lang muna ako at baka sakaling malamig na rin ang ulo niya pagka uwi ko mamayang gabi. Okay po Tito. Sagot ko pa at agad nang lumabas upang buksan ang gate. At nung makaalis na nga siya ay agad ko na rin iyong isinirado. Kinagabihan ay hindi sila nag-iimikan pagka-uwi ni Tito. Walang nagsasalita habang kumakain. Alam ko ang problema nila. Iyon ang problema na mukhang walang solusyon. Maliban na lang kung tatanggapin na lang ni Grace na talagang madalang pa sa patak ng ulan siya madidiligan ni Tito Ramon. Makalipas ang 1 buwan ko sa kanila, walang pinagbago sa topic sa kanilang pinag-aawayan. Hanggang sa sumapit ang buwan ng November. Sasakay na sa barko si Tito. Hindi sumasang-ayon roon si Grace dahil ibig sabihin wala si Tito kapag sumapit ang birthday niya sa December. Dahil 9 months daw na nasa barko si Tito kapag ganoon. Isang gabi ay nagtatalo na naman sila sa same issue. Kakulangan ni Tito sa pagsusupply ng pangangailangan ni Grace. Noong sumunod na araw ay iyon na ang araw ng flight ni Tito papuntang abroad. Kaya kami na lang ni Grace ang naiwan. Palagi ko siyang nakikitang umiiyak sa sala habang may hawak na bote ng wine. Hindi niya naman ako inaalo kaya kapag tapos na ako sa mga gawain ko ay agad na rin akong pumapasok sa kwarto ko. Baka kasi ako pa ang mapagbuntunan ng galit niya kay Tito. Isang gabi noon, nakita ko siyang nagluto ng sisig. Napaisip ako kung bakit pa siya nagluluto noon. Nilagang pata ng baboy ang ulam namin noong tanghali at marami pa ang natira para sa hapunan. Baka nga hindi pa rin maubos. Naisip ko na lang na baka ayaw niya na iulam iyon sa hapunan kaya siya na ang nagluto ng sisig. Pero noong kakain na kami ay hindi niya naman inilagay sa lamesa ang sisig. Inilagay niya lang iyon sa stainless na Tupperware. Tahimik na nga kaming kumain. Hindi rin naman ako nagsasalita kapag hindi niya ako tinatanong dahil takot akong masigawan lalo at palaging mainit ang ulo niya. Noong matapos siyang kumain ay nakita ko siyang umupo lang sa may sala. Kita naman kasi sa dining area mula sa sala. Nakatitig lang siya sa akin habang kumakain pa ako. Nagpatay mali siya na lang ako nang hindi ko alam na nakatingin siya. Agad na akong naggugas noong matapos akong kumain. Papasok na sana ako sa kwarto noong sabihin niyang, Sam, samahan mo muna ako mag-inom. Inumin natin yung vodka ni tito mo dyan. Sabi ko naman, Sigurado ka tita. Baka po matapang yan eh. Sa pangalan pa lang ay mukha ng matapang vodka. Hindi pa nga po ako nakakatikim niyan. Sabi niya naman, oo, sigurado ko. Hindi yan sobrang matapang. Parang gin lang din yan na nilagyan ng flavor. Ipainit mo na sa kawali yung niluto kong sisig. At kapag mainit na tsaka mo lagyan ng hiniwa na sariwang sibuyas at sili. Pigain mo na rin ng 1 pirasong kalamansi. Opo tita. Sagot ko pa at sinunod na ang utos niya. Siya naman ay kinuha sa istante yung alak na vodka tapos kumuha ng shot glass. Noong ready na ang pulutan ay nagsimula na nga kami mag-inuman. Inutusan niya ako na ako na raw ang magtatagay.
Tapos doon na siya nagsimulang magkwento. Ayon pa sa kanya, galing daw siya sa pamilyang may kaya sa buhay. Bale, kakilala raw ni Tito ang tatay niya. Tapos nalulong sa kasino ang kanyang ama kaya naubos ang kanilang pera. Pati na ang mga kotse nila ay naitaya sa sugal. Tapos iyong bahay naman nila ay naisanla na rin sa bangko. Noong malaman nila ng mami niya ay huli na. 3 buwan na lang ay kukunin na ng bangko. Noong araw na nalaman nila na baon na sila sa utang ay wala na silang pera. At siya ring araw na namatay ang kanyang mami. Atake sa puso ang ikinamatay. Ang tatay niya naman ay nagdilit ng sariling buhay. Iyon ang kwento. Pero sa tingin niya ay hindi iyon totoo. Mukhang itinumba iyon ng mga pinagkakautangan. Maging siya raw ay gusto niya na ring tapusin ang sarili niyang buhay. Nag-iisa siyang anak at wala na siyang malalapitang kamag-anak. Wala nang natira kahit katiting sa kanilang kayamanan at ari-arian dahil naibenta na lahat. Mabuti raw at sinalo siya ni Tito. Inalok siya na maging asawa para mailigtas siya sa mga napag-utangan ng kanyang ama dahil hindi malayong kidnapin rin siya bilang kabayaran sa malaking pagkakautang ng kanyang ama. Iyon nga raw ang dahilan kaya magmula noong magsama sila ni Tito ay hindi rin siya lumalabas ng bahay. Takot siyang makita ng mga kakilala ng kanyang mga magulang, lalo na iyong mga pinagkautangan ng kanyang ama sa kasino. Natuwa nga raw siya dahil malaking blessing sa kanya si Tito Ramon. Nailigtas na ang buhay niya, naitago pa siya sa mga masasamang loob. Kaso ang problema naman, dahil meron din daw siyang pangangailangan na hindi na matugunan ni Tito dahil diabetic rin ito. Kahit pa umiinom ng maintenance, hirap namang buhayin pa ang nakatagong sandata at iyon ang madalas nilang pagtalunan. Hindi rin siya pwedeng humanap sa labas dahil nagtatago nga siya sa mga pinagkakautangan ng kanyang ama. Pero noong nakaraang gabi raw ay nag-usap sila ni Tito. Ang sabi ay subukan raw akong kausapin na ako ang gumanap sa pagkukulang na iyon. Babayaran naman daw ako ng sapat na halaga sa serbisyong aking gagawin. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, kahit pa siguro walang bayad ay papayag ako. Sino bang hindi o sino bang tatanggi sa kasing ganda niyang babae? Itinloy niya ang pagsasalita at sinabing siya raw ang magpapasahod sa akin. 15,000 pesos ang ibabayad niya sa akin. Basta ay gagawin ko ang trabaho kong iyon sa lahat ng oras na kailanganin niya. Nakatitig siya sa aking mga mata na may nanggigilid na luha habang sinasabing, Sam, parang awa mo na. Pumahig ka na. Pakiramdam ko ay parang na akong mababaliw kung walang tutulong sa akin sa bagay na yun. Hindi naman ako sumagot kaagad at nagpakipot pa kaunti. Patuloy pa rin siyang humihikbi at humahawak sa mga kamay ko. Tapos muling nagsalita. Sam, matutulungan mo ba ako sa problema kong to? Sabi ko naman. Opo, Tita Grace. Mabait naman kayo sa akin at hindi niyo ako pinagugutuman. Kaya walang dahilan para maging madamot rin ako sa'yo. Salamat, Sama. Wika niya at agad nang sinimulan ang kanyang hinihiling. Sabi ko naman. Tita Grace, baka pwedeng mamaya na po after natin mag-inom. Dahil amoy alak at sisig ang bibig natin pareho. Sabi niya naman, di tara, magsipilyo na muna tayo pareho. Hindi naman aalis ang alak na yan eh. Samantalang ako, magdadalawang taon nang naghihirap sa pagtitiis. Hinila niya na nga ako papatayo at umakyat na kami. Nagsipilyo nga kami pareho tsaka niya ako dinala sa silid nila. Pagkarating roon ay wala nang naging pag-uusap pa. Diretso na kami sa pakay niya. Doon ko nga napatunayan na
Sobra-sobra na siyang uhaw sa bagay na iyon. Kaya naman, hindi na rin ako nagdamot pa, lalo at matagal ko na rin naman siyang crush. Pangalawa, may bayad iyon. Para na rin akong sumusweldo bilang kasambahay. Triple pa nga dahil ang usapan namin na magkakasahod ako ng 5K after ng 5 years na pagsiservisyo ko sa kanila. Sa gabing iyon ay halos hindi ko na mabilang kung nakailan si Grace. Hinahayaan ko lang kasi siya sa gusto niya. Hindi na rin naman na ituloy pa ang inuman noong gabing iyon dahil madaling araw na noong kami ay matapos sa pinagkakaabalahan sa sinid. Noong mga sumunod na araw ay doon na nagsimula ang regular kong pagtatrabaho sa kanya sa loob ng kanilang sinid. Isa sa umaga, pagkagising niya, isa sa tanghali bago siya matulog, tapos 2 hanggang 3 sa gabi bago rin siya matulog. Magmula noon ay nawala na ang kanyang init ng ulo. Kapag nag-uusap sila sa laptop ni Tito ay hindi na sila nag-away at hindi na rin siya galit kay Tito. Isang araw, tinawagan ako ni Tito, sabi niya, Hello Samuel, kamusta yung pinapagawa sa'yo ni tita mo? Nagagawa mo ba ng tama? Nakokontento ba siya? Sa tingin ko po ay, opo, regular nga po eh. Umaga, tanghali at gabi. Sigurado kayo tito, okay lang po ba sa inyo yung ganito? Sa totoo lang Samuel, hindi. Pero 2 taon niya na akong inaaway sa bagay na hindi ko kayang maibigay. Kaya ako nang nagmungkahi sa kanya na ikaw nang alukin. Mas mabuti na yung sayo. Kaysa lumabas pa siya ng bahay. Naikwento niya ba sa'yo kung anong panganib ang naghihintay sa kanya kapag may kakilala siya na makakakita sa kanya sa labas? Opo tito, nabanggit niya nga rin po yun. Yan ang dahilan kaya tinitiis ko na lang ang pride bilang lalaki. Hindi ko lang siya basta asawa. Cargo ko siya dahil wala na siyang mga magulang. Kaya kailangan ko siyang alagaan at protektahan. May papangako mo ba sa akin na dadalhin mo hanggang sa iyong hukay ang lihim nating to? Opo tito, pangako po yan. Wala pong ibang makakaalam nito. Maliban po sa ating 3 nila tita. Good. Pag uwi ko ay may pasalubong ako sa'yo. Bagong sapatos, relo at cellphone. Basta ang usapan natin, pagbutihan mong ginagawa mo kay Tita Grace mo para hindi na siya maghangad pa na lumabas ng bahay. Opo tito. matapos naming mag-usap ay agad na ring pinatay ni Tito ang tawag. Ako naman ay inasikaso ang mga pang-araw-araw kong trabaho sa pamamahay habang tulog pa si Tita Grace. Dahil kapag nagising iyon na medyo nagiinit ang katawan, ay siguradong room service duty na naman ako. Hanggang sa dumating si Tito, ay nagpatuloy pa rin ang gano'n naming ugnayan. Iyon nga lang, doon namin ginagawa sa kabilang kwarto, katabi ng kwarto nila. Dahil ayaw ni Tita Grace sa kwarto ko, dahil masyado raw maliwanag at walang aircon. Dahil sa pagiging maluwag nila sa akin, pagdating sa pera at mga pangangailangan ko, ay nabilan ko na ng sariling tricycle si Papa. Nakapagpatayo na rin si Mama ng maliit na tindahan at nakapag-alaga ng 10 pirasong baboy na patuloy na pinaparami. Ang sabi ko lang na nagbago ang isip ni Tito na wag akong bigyan ng sahod. Ganun pa rin ang usapan, magtatrabaho ako sa kanila ng 5 years at kakalimutan niya na ang utang namin sa kanya. Kahit pa tumatanggap ako ng sahod. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin sa mga magulang ko ang totoong trabaho ko na sinasahuran nila Tito buwan-buwan. Akala ko ay unti-unti nang huhupa ang pagkauhaw ni Grace sa bagay na iyon habang tumatagal. Kasi nga, regular niya na iyong natatamasam. Isa sa umaga, isa sa tanghali bago siya matulog, at 2 hanggang 3 beses sa gabi. Pero mali pala ako. 3 buwan ang nakalipas magmula noong
magsimula akong magserbisyo sa kanya ay mas lalong tumaas ang level ng kanyang pangangailangan. Minsan tuloy ay masyado na akong mahina para gawin ang mga gawain ko para sa bahay. Hindi ko rin siya masisi dahil 19 years old pa nga lang siya at mataas pa ang enerhiya sa katawan. Isang araw noon sabi niya, "Sam, tara mag-shopping tayo." Sabi ko naman, Hindi ka pwedeng lumabas, di ba? Dahil baka makita ka ng mga taong pinagkakautangan ng papa mo. "Oo, tama ka naman dyan. Pero may paraan naman para hindi nila ako makilala. Besides, may iba na naghihinala na kay Ramon nga ako sumama eh. Pero kung ang makikita nila ay hindi si Ramon, edi hindi nila iisipan na ako yung babaeng hinahanap nila." Sabi ko naman, Sigurado ka, magandang ideya yung iniisip mo. Para sa akin kasi ay hindi. Malalagay ka sa delikado nun eh. Sabi niya naman, "Masyado ka palang maalalahanin, Sam. Tsaka mamimili rin naman tayo ng mga damit para sa'yo. Wala kang matinong damit oh. Maliban sa ilang pirasong mga t-shirt at shorts na pinaglumaan pa ni tito mo na binigay niya sa'yo. Kaya wag ka nang kumontra dyan. Pupunta tayo sa mall mamayang mga 10:00. May oras pa naman tayo para maganda oh. Mag-8:00 pa lang oh. Sige na, isa pa. Gawin mo pa ng isang beses para siguradong walang matitirang init sa katawan ko kapag umalis tayo." Sabi ko naman, Isa ulit? Nakakadalwa ka na, Grace ah. "Huwag ka na magreklamo. Tataasan ko na lang ang sahod mo sa sideline mo sa akin. Ang sabi ko kasi kay tito mo na 10,000 lang ang sinasahod mo galing sa akin para sa sideline. Tapos 5K naman para sa trabaho mo bilang kasambahay. Pero 'di ba 15,000 ang binibigay ko buwan-buwan para sa sideline? Kaya tataasan ko pa yon at gagawin kong 20,000. Ibig sabihin, magiging 25,000 ang buwan-buwan mong sahod. Simple lang ang gagawin mo. Susundin mo lahat ng gusto ko at sisiguraduhin mong masasolve mo ang pangangailangan ko." Sabi ko naman, Oo, alam ko naman yun. Kaso, paano ko may maintain ng magandang performance kung nanghihina na ako? "Edi, bibili na rin kita ng energy drink mamaya at maraming vitamins. Alam ko malakas yung vitamins na Rogen E, kaya siguradong palagi kang may lakas kapag yun ang iinumin mo." Grace, napansin ko lang, ang lakas-lakas mong gumastos tapos ang galante mo pa sa akin pagdating sa pera. Baka naman magalit na sa'yo si Tito, tapos pati ako madamay sa galit niya. "Ano ka ba? Baliwala lang ang pera sa tito mo, no? Sa laki ng sahod niya, hindi man lang tayo makakakalahati sa sahod niya buwan-buwan. Kapitan siya ng barko, kaya sumasahod siya ng mahigit 1,000,000 kada buwan, no?" Ganun pala kalaki ang sahod ni Tito. "Oo naman. Nakita ko rin naman ang pera niya na pumapasok sa bank account. Kaya wala ka dapat ipag-alala sa gastos natin rito. Ang alalahanin mo ay kung paano mo ako mapapasaya araw-araw. Sige na, simulan mo na. Para makapag-prepare na tayo ng ating pang-shopping." Wika niya pa, kaya naman wala na akong nagawa kundi gawin ang pinakamahalagang trabaho sa araw-araw. Noong makatapos ay sabi niya, "Kailangan mo na nga ng vitamins at energy drink. Nanghihina ka na eh." Ano siya, kung makasabi ng ganyan, pangatlo na natin oh. Tapos wala pa akong almusal. Nagkape lang ako kanina bago ako naligo kaya normal lang talaga na wala na akong enerhiya masyado. Oo na, puro ka palusot eh. Konti na lang, malapit na kayong maging magkatulad ng rason ni Ramon. Wika niya, kaya lumabas na ako para maganda ng pang-almusal namin. Habang kumakain kami ay napansin ko na panay ang ngiti niya.
Kaya sabi ko, Anong meron? Bakit pa na yung ngiti mo? wala lang. Na-imagine ko lang na nagkaroon na ng solusyon ng nag-iisa at pinakamalaking problema ko. Magmula noong magsama kami ni Ramon. Kaso ang tanong, hanggang kailan kaya to? Sabi ko naman, Hindi ko alam. Hanggang sa hindi ako pinapalayas ni Tito. nako, lagot siya sa akin kapag pinalayas ka niya. Hindi na nga niya magawa tapos papaalisin pa ang nag-iisang taong pwedeng gumawa ng trabahong yun na walang magiging kasiraan sa kanya dahil marunong ka naman magtago ng sikreto. Sige na, bilisan na natin kumain para makaalis na tayo agad. Wika niya at agad nang tinapos ang pagkain. Agad na siyang umakyat para maligo at maganda sa pag-alis namin. Ako naman ay nagugas pa ng mga pinagkainan, tsaka ako naligo at nagbihis. Ilang saglit pa ay bumaba na siya. Nagulat ako dahil ibang-iba ang itsura niya. Halos hindi ko talaga siya makilala. Nagsuot kasi siya ng wig na kulay blonde, tapos naka-full makeup siya, naka-eyeliner at naka-contact lens na kulay gray. Tapos, naka-shades at sombrero. Walang bahagi ng original niyang itsura ang natitira. Lalo at nakasandal siya na may mataas na heels. Kaya maging ang tangkad niya ay nabago rin. Sabi niya pa, ano sa tingin mo? May makakakilala pa ba sa akin? Sabi ko naman, Wala na. Kahit nga ako ay nahirapan na hanapin ang original mong itsura. edi tara na pala. Weekend niya pa at naglakad na papunta sa sasakyan. Nung mailabas niya na ang sasakyan ay isinara ko muna iyong gate tsaka ako sumakay sa SUV. Habang nasa biyahe kami ay sabi niya, Sam, mukhang kailangan mong mag-aral mag-drive. Kasi paano ka namin uutusan mamalengke o mag-grocery kung hindi ka marunong mag-drive? Sabi ko naman, Pwede namang mag-jeep o mag-taxi, di ba? tama ka, pwede naman yun. Kaso hindi palaging convenient eh. Paano kung may emergency tayo dito sa bahay? Halimbawa, may sakit kami ni tito mo. Hindi mo kami madadala agad sa ospital, lalo kung hating gabi. Lalabas ka pa para tumawag ng taxi. Mahirap yun eh. Hindi na lang din ako kumontra kay Grace dahil naisip kong tama siya at may punto talaga iyon. Magandang chance din sa akin na matutong mag-drive dahil kahit mawala man ako sa paninilbihan sa kanila, pwede na ako noon makapag-apply ng trabaho bilang personal driver o kahit jeepney driver na lang. Mabubuhay na ako kapag ganoon. Sabi ko naman, Paano ako matututo mag-drive? nagpalinga-linga siya sa dinadaanan namin. Papalabas lang kami noon ng subdivision. Tapos sabi niya, ayan o, driving school. Malalakad mo yan mula sa atin. Nasa labas yan ng gate ng subdivision. Mag-enroll ka dyan. 2 weeks kang papasok dyan. 2 hours a day lang naman ang pasok mo. Kapag natapos ka dyan mag-aral, ay siguradong magaling ka na mag-drive. Okay, sige. Sumasangayon ako sa'yo. Naisip ko kasi na paano nga kung may emergency tayo sa bahay at alanganing oras na. Nakakaya naman kung ikaw pa rin na magdadrive. Sige, payag na ako. Okay, edi bukas pumunta ka na sa driving school at mag-enroll ka na. Wika niya pa, tapos focus na sa pagmamaneho. Pagkarating sa mall ay talagang pinagtitinginan siya ng mga kalalakihan. Iyon nga lang, mas lalo akong nanliit sa sarili ko dahil luma lahat ng suot ko. Obvious talaga na kasambahay lang ako kasi nagmukhang celebrity model si Grace sa itsura niya. Sinimulan namin sa pamimili ng mga damit ko.
Nagulat ako dahil malaking cart ang kinuha niya. Hindi siya nagtanong ng gusto ko, basta lagay lang ng lagay sa cart. 5 polo shirt, 5 pantalon na maong, 3 slacks, 10 t-shirt, 10 sando, 3 dozen na brief, 1 dosenang medyas. Pinasukot niya nga ang mga iyon sa akin sa loob ng dressing room na kasama siya. Siya raw ang magsasabi kung bagay ba sa akin o hindi. Wala na rin nga akong nagawa sa bagay na iyon, pero nagpapasalamat na rin dahil iyon ay binili niya. Binilan niya rin ako ng 2 tsinelas na pambahay, rubber shoes at leather shoes. Kinumpleto niya talaga lahat ng kailangan ko. Tsaka kami nag-grocery. Bumili siya ng 1 box ng Red Bull. Napakarami noon. Tapos 1 malaking box noong vitamins. Noong matapos kami mag-grocery, akala ko ay kakain pa kami sa labas. Kasi yun ang sabi niya noong nasa sasakyan pa lang kami. Pero napansin kong tila ba naging aligaga ang kilos niya o balisa. Panay ang lingon niya sa likuran. Kaya tinanong ko siya, Grace, anong problema? may nakita kong kakilala ni Papa. Alam kong madalas yun kasama ni Papa kapag umaalis. Malamang kasama siya kapag nagsusugal si Papa. Tara na, umuwi na tayo. Magluluto na lang ako ng oil pasta sa bahay. Tapos mag-order na lang ako ng pizza. Yun lang din naman ang gusto kong kainin rito. May binili naman tayong shrimp kaya magluluto na lang ako noon sa bahay. Wika niya at agad na kaming tumuloy sa parking area at umalis na. Pagkarating sa bahay ay ako na ang nagbaba ng mga pinamili namin. Sabi niya naman, Sam, isa lang muna sa automatic washing machine lahat ng mga damit mo na mga pinamili natin. Hindi mo yan pwedeng isuot agad, makangati ka. Okay, sige. Siya nga pala, Grace. Salamat sa mga pinabili mo para sa akin, ha? Wala yun. Besides, hindi yan libre ha. Pagtatrabahuan mo yan ng double shift. Wika niya nang nakangiti. Sabi ko naman, Oo, alam ko naman yun. Paghahandaan ko na yun palagi. Sisiguraduhin kong makakabayad ako ng sobra pa sa pinamili mo. good. Sige na, simulan mo na ang mga kailangan mong gawin. Ako nang bahala sa pagluluto. Agad na akong kumilos. Noong makaluto na siya ay tinawag niya rin ako. Para rin namang nasa mamahaling restaurant ang setup at mga pagkain. Umorder na siya sa labas ng fried chicken at pizza. Tapos nagluto siya ng oil pasta na maraming shrimp at may black olives. Kaya sa tingin ko ay perfect ang pagkakaluto niya noon dahil napakasarap din. Matapos makakain ay agad na akong naghugas at naglinis ng kusina. Alam kong magpapatunaw lang iyon si Grace, tapos uutusan na akong gawin ang trabaho ko sa kanya. Kaya noong makatapos akong maglinis, ay naligo na rin ako agad. Pagkapasok ko sa kwarto niya ay mahimbing ang tulog niya. Kaya naman humiga na lang muna ako sa tabi niya at hinintay siyang magising hanggang sa makatulog na rin ako. Nagising na lang ako noong maramdaman kong may ginagawa na si Grace sa akin. Noong magmulat naman ako ng mata ay nakangiti siya. Kaya naman ako na ang nagtuloy doon. Noong makatapos ay agad na akong lumabas. 4:00 pa lang noon kaya may oras pa ako para maglinis sa labas ng bahay at magtabas ng mga damo. Kinabukasan nga noon ay nag-enroll ako sa driving school na sinasabi ni Grace. At sa loob lang ng 2 linggo ay marunong na nga akong mag-drive. Inuutusan na rin ako ni Grace na bumili ng kung ano-ano sa malalayong lugar at dala ko na ang sasakyan na SUV ni Tito Ramon. Habang tumatagal ay nakaka-adapt na ako sa pamumuhay sa syudad.
Pagdating sa forma ay hindi rin ako nagmumukhang hampas lupa dahil lahat ng suot ko ay bago at mamamahalin. Lahat kasi ng luma kong damit ay kinuha ni Grace, ibinalot at ibinigay sa mga namamalimos sa gilid ng daan, kaya wala nang natira sa mga luma kong damit. Napapadalas na ang pamamasyal namin sa iba't ibang lugar. Nakapunta na kami sa Tagaytay, Antipolo at kung saan-saan sa Metro Manila. Pero iyon nga lang, nakasuot siya palagi ng disguise para walang makakakilala sa kanya. At hindi iyon alam ni Tito Ramon dahil pinagbabawalan nga siyang lumabas para na rin sa kanyang safety. Kaso hindi ko rin naman siya mapigilan sa gusto niya. Kaya sinasamahan ko na lang din kaysa naman umalis siyang mag-isa. Mas lalong magagalit si Tito kung may mangyayaring masama kay Grace at wala ako roon. Isang gabi noon, kakatapos lang namin maging abala sa isa't isa ay sabi niya, "Sam, gusto kong mamasyal sa ibang lugar." "Ha? Di ba madalas naman tayong namamasyal?" "Hindi ganong pasyal. Gusto kong mag-beach. Alam mo ba na magmula noong magsama kami ni Ramon, ay never ako nakaligo sa beach. Kahit nang lumabas ng bahay ay ayaw akong payagan." Sabi ko naman, bakit ka bumibili ng contact lens at iba't ibang kulay ng wig?" "Binili ko yun noong naroon siya nagbabakasyon sa lugar nyo para kunin ka. Nakasombrero lang ako noon at hindi ako tumitingin sa tao. Mabilisan lang din ang kilos ko noon at umuwi rin ako agad. Kaya naman ako bumili noon para kapag meron akong maaayang gumala ay pwede ko yung gamitin para safe pa rin ako. Gusto kong magpunta ng Zambales eh. Maraming beach doon, 'di ba?" "Oo, pero bakit doon? Ang layo noon. Mas malapit tayo rito sa Batangas area." "Alam ko naman yun. Kaso ang problema nga, karamihan ng mga tropa ni Papa at mga kakilala namin ay taga-South. May mga taga-Batangas rin kaya baka makasalubong tayo o makasabay sa beach. Mas safe na yung sa Zambales, medyo malayo." Okay, sige. Kailan mo ba gusto?" Bukas. Bukas ng madaling araw tayo aalis para pagsikat ng araw ay nasa Pampanga area na tayo. "Okay, sige. Basta siguraduhin mo na kapag nahuli tayo ni Tito Ramon ay hindi mo ako ilalaglag." Oo naman, kapag nilaglag kita at pinauwi sa inyo, edi wala na akong kalaro. "Oo, tama ka. Ganun na nga ang mangyayari. Sige na. Matulog na tayo. Mag-alarm ka na lang ha para naman magising tayo ng maaga. Pagod ako kaya hindi ako sigurado kung magigising ako ng kusa." Oo, sige. Kinabukasan nga ay madilim pa ang buong paligid. Ay nasa daan na kami bumabiyahe. Nag-drive-thru na lang kami sa McDonald's at bumili ng napakaraming pagkain. Palibasa, walang limit sa pera si Grace kaya kapag bumibili ay palaging maramihan. Pasado 10:00 ng umaga kami nakarating sa isang resort. Ako na ang kumausap sa isang attendant na nakatayo sa may gate. "Pare, marami bang guest ngayon?" "Naku sir, wala. Maswerte na kung may dumating na 5 grupo sa maghapon. Wala nga nag-overnight dahil hindi naman summer. Pwede ko po kayong mai-assist at ilagay sa unit na pinakamalapit sa Dalampasigan para madali kayong makakalapit sa dagat." "Okay, sige." Sagot ko pa at ipinagpatuloy na ang pagdadrive hanggang sa harapan ng isang gusali. Nakita ko kasi na naroon ang reception area. Isang babae ang naroon, tapos sinabihan siya noong lalaking kausap ko. Parang sinasabing client niya kami kaya siya ang mag-a-assist. "Sir, ano pong package ang gusto niyo? Ito po ang mga choices." Wika noong babae sa reception. Naisip ko kung tanungin sana si Grace kasi naroon siya sa sasakyan.
Nagpaiwan siya dahil nag-iingat pa rin siya kahit nasa malayo na kami. Kaya pinili ko ang 3 days, 2 nights na package na may kasamang lunch at dinner. Sir, bakit ayaw niyong may kasamang breakfast? Masarap ang mga pang-breakfast namin dito. Dahil may nagdi-deliver sa amin ng mga local delicacies at merienda. Kaya madalas may mga kakanin, maliban sa breakfast rice meal. Sabi ko naman, Hindi na, miss. Normal sa amin ang gumising ng almost 11 a.m. Kaya late na para sa breakfast. okay sir, in case naman po magising kayo ng maaga, narito po nakadisplay ang mga available na kakanin. Ito po, meron pang suman at puto na gawa sa kamoting kahoy. Sabi ko naman, Sige, kukuha ako nito tig-2 para matikman ko naman. agad ko nang binayaran ang staycation package namin ni Grace. Dala ko naman noon ang wallet niya, kaya agad akong nakapagbayad. Matapos kong magbayad ay bumalik na ako sa sasakyan. Tapos naroon na sa unahan ang lalaking attendant. Sumasanyas na doon ko raw i-park ang sasakyan sa tapat niya dahil naroon lang din sa tapat noon ang unit namin. Tumungo na lang ako at sinunod ang instruction niya. Noong may park ko na ay agad siyang umalis. Hinakot ko naman ang maleta at mga bag na dala namin. Sabi ni Grace, Sam, magpa-deliver ka ng yelo ha? Para may magamit tayo sa dala nating soft drinks sa tubig. Okay, sige. Sagot ko pa at lalabas na sana ako para magpunta sa reception nang makasalubong ko ang attendant. Sir, complimentary snacks po. Wika niya habang dala ang 2 buko na may butas na at may straw. Uy, talaga ba? Salamat rito Tsaka pare, makikihingi ako ng yelo. May dala naman kasi kaming drinks. Okay po sir, no problem po. Sabi ko naman, Huwag ka mag-alala pare, ako nang bahala sa tip mo pag out namin. Maraming salamat sir. Sige po, ikukuha ko na po kayo ng yelo. Basta kapag may kailangan po kayo, sabihan nyo lang ako. Doon lang naman po ako nakatambay sa may pinto ng reception. Okay, sige. sagot ko pa at pumasok na ako sa loob. Sabi naman ni Grace, wow, fresh buko. Gusto ko yan, Sam. Oh, eto na. Agad niyang kinuha ang isa at uminom ng sabaw. Sabi niya, Sam, masarap maligo sa dagat dahil maulap ang panahon. Sabi ko naman, Akala ko ba sabi mo sa gabi ka lang maliligo para walang makakita sa'yo? wala naman tao rito eh. Tsaka may dala akong malapad na beach hat, kaya hindi rin makikita ang mukha ko at may shades din naman ako. Sabi ko naman, Di sige na. Sulitin mo na ang pagkakataon na narito tayo dahil kapag dumating na si Tito Ramon, Bartolina na naman tayo sa bahay. anong tayo ka dyan? Ako lang naman ang nakakulong sa bahay, no? Ikaw ay siguradong madalas kang uutusan sa labas dahil marunong ka na mag-drive. Sige na, magbihis ka na, maligo na tayo. Agad na nga kaming naligo. Pakiramdam ko naman ay safe siya roon dahil wala pang ibang tao sa resort na iyon. May iilan ding naliligo sa beach pero sa unahan. Mukhang mga guest sa ibang resort na mga katabi. Pero malayo naman sa amin. Nag-enjoy kami pareho ni Grace sa paliligo. Laking probinsya nga ako pero hindi ako nakakaligo ng dagat dahil malayo sa amin iyon. Batis lang ang mapagliliguan sa amin. Noong sumapit ang 12:00 ay umahon na kami. Sumisilip na kasi ang araw at mainit ang sinag. Pagkabalik namin sa unit ay pinuntahan ako noong attendant na may nameplate na Arvin. Sabi niya, Sir, ihatid ko na po ang mga pagkain nyo, mga 15 minutes. Pare, gawin mo ng 30 minutes. Walang magre-receive ng pagkain dahil sabay kaming maliligo para makatipid na sa tubig. biro ko pa sa kanya. Nagets niya naman ang ibig kong sabihin ay napatawa na lang. Okay, sir.
O di kaya abangan ko na lang po kapag nagbukas na kayo ng pinto para hindi kayo magmadali sa limit na 30 minutes. Okay, sige pare. Wika ko pa at pumasok na. Nakita kong nakabukas ang pinto ng CR at naghihintay si Grace sa akin. Sabi niya pa, "Tagal mo naman. Uhaw na ako." Pagkalapit ko nga lang ay agad na akong hinila papasok at sinimulan ang pagiging abala sa loob. Makalipas ang kalahating oras ay tinapos na namin ang paliligo, lalo at pareho kaming nakakaramdam na ng gutom. Natapos kong magbihis ay nagbukas ako ng pinto at sumenyas ng thumbs up sa attendant na si Arvin. Tumango naman siya at kinuha sa kitchen ang mga pagkain namin. Pagkalapag lang noon sa table sa loob ay agad na rin naman siyang umalis. Kumpleto na yon. Noong umupo ako sa lamesa ay nakita kong humihigop na si Grace noong sabaw ng sinigang na hipon. Sabi ko naman, Gutom much? "Oo Sam, parang gutom na talaga ako eh. Mabuti na lang masarap ang ulam na in-order mo." Oo, puro sinabawan sa tanghalian ang order ko. Tapos may mga sauce naman ang sa hapunan. Wow, nice! Agad na kaming nagsimulang kumain at wala munang imikan. Noong makatapos ay doon na kami tumambay sa sala at nanood lang muna ng noontime show sa TV. Sa buong 3 araw na naroon kami ay puro lang kumain, matulog, maligo at asikasuhin ang isa't isa ang aming ginagawa. Masaya na rin ako dahil kahit wala akong girlfriend ay wala namang pinagkaiba sa magkasintahan ang turingan namin ni Grace, kahit pa alam kong empleyado ako at bayad ang aking serbisyo. Pagkarating namin sa bahay ay balik na ulit sa dati. Pero masasabi kong masaya pa rin dahil kung ano-anong pinagkakaabalahan namin gaya ng pagtatanim ng iba't ibang mga halaman na namumulaklak. Minsan naman ay pagluluto ng ulam na masarap ang aming pinagkakaabalahan hanggang sa maisipan niyang mag-bake. Kaya bumili kami ng oven. Alam naman iyon ni Tito Ramon na bibili kami ng oven dahil nagpaalam naman si Grace. Yun nga lang, hindi alam ni Tito na kasama si Grace noong bumili ako ng oven dahil gusto niya na ngang mamili ng gusto niyang laki at itsura ng oven. Makalipas ang ilang buwan ay umuwi na si Tito Ramon. Masayang masaya si Grace at agad siyang niyakap. Tapos umakyat na sila sa taas. Hindi ako sigurado kung may ginawa sila, pero sa tingin ko ay meron dahil masaya si Grace noong bumaba. Ako naman ay walang pakialam kung ano man ang gagawin. Kinahaponan, bumaba si Tito Ramon at pumasok sa kwarto ko. Sabi niya, Samuel, maraming salamat ah. Malaking bagay sa relasyon namin ang ginagawa mo kay Grace. Ibang-iba na ang mood niya ngayon kumpara noong 2 taon na nagkasama kami na wala ka. Sabi ko naman, Wala po yun tito. Binabayaran niyo naman ako kaya gagawin ko po ang trabaho ko at sisiguraduhin walang ibang makakaalam maliban sa ating 3. Maraming salamat pa rin Sam. Siya nga pala, baka gusto mong magbakasyon sa inyo kahit 2 linggo lang. Sigurado namang maipon ka dahil 2 trabaho nang sinasahuran sa'yo. Tapos bibigyan na rin kita ng 20,000 na pocket money. Ano, gusto mo bang umuwi? Opo tito, hindi ko po papalampasin ng pagkakataong makita muli ang pamilya ko. Okay, sige. Mag-impake ka na ng mga damit mo. Bukas ka na aalis. Ako maghahatid sa'yo sa terminal. Okay po tito, salamat po ulit. Walang anuman, deserve mo yan dahil ginalingan mo. Hindi na umiinit ang ulo ni Grace kahit pang hindi ko magampanan ng bagay na yun sa kanya. Pero walang nagbago sa kanyang pagiging malambing sa akin. Kaya alam kong safe pa rin ang relasyon namin at mas lalo pang tumitibay. wika niya sabay lumabas na ng pintuan. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan ay sabi ni Grace, Sam, balita ko uuwi ka ng probinsya bukas ah. Oo.
Salamat kay Tito. Makikita ko ulit ang pamilya ko. Pasalubong ha, kahit anong prutas, tapos yung matamis na bar. Molido bang tawag doon? Sige, Tita Grace, ipagdadala kita. Wika ko pa at tinawag ko siya ulit na tita dahil nasa harapan namin si Tito. Pero kapag kami lang, ay Grace lang ang tawag ko sa kanya. Kinabukasan nga ay maaga akong gumising pero nagulat ako dahil mas maaga pa palang gumising sina Tito at si Grace dahil nakaluto na si Grace ng almusal namin at may pagkain na rin na magkahiwalay na Tupperware. Pinapalamig, kanin sa isang Tupperware, ulam naman na adobong manok sa kabila pero dry ang pagkakaluto para raw hindi maging messy kapag kakain ako sa bus. Pambaon ko pala iyong hinanda niya. Noong makapaganda na nga ako ng sarili, ay agad na akong inihatid ni Tito sa terminal. Wala naman akong lungkot na nakita sa mukha ni Grace noong magpapaalam ako na aalis na. Ibig sabihin, wala talaga siyang nabuong feeling sa mga ginagawa namin. Talagang pure employer-employee relationship lang iyon. Okay na rin iyon sa akin para wala akong magiging problema kay Tito. Pero may parte sa puso ko na nahuhulog na rin kay Grace. Sino ba namang hindi ang ganda-ganda niya. Tapos halos magkasing edad pa kami at ginagawa namin ng madalas ang bagay na kailangan niya. Kaya umaasa ako kaunti na madedevelop siya. Pero hindi pala. Maayos ang naging biyahe ko papauwi. Dahil sa hindi naman panahon ng bakasyon, kaya sakto lang ang dami ng pasahero. Nakaupo ako noon malapit sa bintana dahil yun naman ang seat number ko. Napansin kong panay na ang revolusyon ng driver sa makina ng bus na para bang gusto nang umalis. Sabi naman noong konduktor, Saglit lang pare, hintay pa tayo kahit 5 minuto. Sayang naman kakaunti na nga lang ang sakay natin eh. Ilang saglit pa ay narinig kong sinabi ng konduktor, Ayun, sa wakas dumating rin. Akala ko iiwanan ka na namin. May sumagot naman na boses ng babae. Sorry kuya, kanina pa ako nariyan sa unahan eh. May banggaan lang kaya hindi makatagos ang sinasakyan kong taxi. Bumaba na nga lang ako dahil baka maiwan ako ng bus. Salamat po at inintay niyo pa ako ng konti. Oo, walang problema. Sagot ng konduktor at lumapit na sa may pwesto ko tapos inilagay sa itaas ang isang bag. Miss, dito ang seat number mo. Okay po, salamat. Umupo nga ang magandang dalaga sa tabi ko. Ang cute na mukha niya at napakabango rin. Base sa kanyang mukha ay maputi siya pero hindi ko pa makita ang ibang parte kasi nakapantalon at nakajacket siya. Malamang ganun talaga dahil babiyahe ng malayo at malamig ang bus kapag gabi na. Pagkaupo niya ay bigla nang gumalaw ang bus kaya imbis na sa upuan niya ay doon siya napaupo sa akin. Sorry kuya. Wika niya. Sabi ko naman, Wala yun, hindi naman sinasadya. ano ba naman kasi ang driver na to? Mukhang mainit ang ulo. Oo, tama ka, mainit talaga ang ulo niyan. Kanina pa yan panayang tapak sa silindador dahil gusto nang umalis. Pinipigilan lang ng konduktor. Oo, late nga ako ng 10 minutes. May banggaan kasi sa unahan, kaya bumaba na lang ako sa taxi at nilakad na lang. Ganun ba? Mabuti at mabait ang konduktor. Oo nga eh. By the way, I'm Angel. Samuel, Sam for short. Nice meeting you, Sam. Mabuti at hindi matanda ang katabi ko. Siguradong maboboard ako kapag matanda, tapos puro lang tulog ang gagawin. Sabi ko naman, Saan bang punta mo? sa Santa Margarita. Talaga? Taga-ron din ako, doon ang uwi ko. What? What a nice coincidence. Oo nga eh. So sinong pupuntahan mo sa amin? Sa tingin ko naman, hindi ka taga-ron. Oo.
Si kuya ko kasi nakapag-asawa ng taga roon. Siya ang dadalawin ko. Kakapanganak lang ng asawa niya 2 months ago. Gusto kong makita ang pamangkin ko eh. Ganun ba? Ayos yan. Makakapasyal ka sa amin. Kaso wala akong kakilala roon. Tapos nasa trabaho si kuya. Si Ate Jane naman ay bagong panganak kaya hindi rin makakapamasyal dahil nag-aalaga ng baby. Baka naman pwede mo akong samahan mamasyal sa inyo. Oo naman, kaso saglit lang ako ron. 2 weeks lang. Ako naman 3 weeks lang. So paano? Kita tayo roon? Oo naman. Kunin ko palang number mo. Wika pa ng dalagang si Angel. Sabay abot ng cellphone niya sa akin kaya tinype ko na lang ang cellphone number ko roon. Tapos pinaring niya. So, paano Sam? Matutulog muna ako ha. Nag-overtime ako sa work kagabi para wala akong pending sa trabaho. Tapos pagkarating ko sa bahay ay 11 PM na. Tapos nag-empake na rin ako agad. Kaya past 12 AM na ako nakatulog. Kulang pa ako sa tulog eh. Sabi ko naman, Oo, sige, matulog ka na lang muna. Ako naman, kumpleto tulog ko. Magsa-sightseeing na lang muna ako sa bintana. naglabas ang dalaga ng maliit na unan at doon inilagay sa may balikat ko tapos sumandal. Hinayaan ko na lang din lalo at napakabango niya. Tuwing humihinto sa stopover ay magkasabay kaming bumababa para kumain at magbanyo. Halos hindi ako nakaramdam ng pagka-bored dahil sa dalagang si Angel. Pagkarating sa lugar namin ay sa iisang tricycle na kami sumakay. Alam ko naman ang bahay na tutuluyan ni Angel kaya idinaan ko na para hindi na siya maligaw pa. Oh, dito ka na, Angel. Yan ang bahay nila Aling Remy na nanay ni Ate Jane. Okay, sige Samuel. Salamat ah. Text-text na lang tayo. Oh, sige. Sagot ko naman at pinadiretso na ang tricycle sa bahay namin. Pagkarating ko roon ay laking gulat ng mga magulang ko. Mama, Papa. Tawag ko pa. Talagang nagulat sila dahil hindi naman nila inaasahang na uuwi ako. Agad akong lumapit sa kanila at yumakap. Si Marie po nasan? Tanong ko pa. Si Mama naman ang sumagot. Nasa eskwelahan pa anak. Napatingin ako sa bahay namin. Ma, bakit ganito pa rin ang bahay natin? Oo anak. Tsaka na natin yan ipapaayos kapag nakaipon na kami. Inuna namin gamitin ang perang ipinadala mo para ibili ng second hand na tricycle. Tapos itong maliit na tindahan at mga alagang baboy. Ganun po ba? Eh anak, bakit ka ba naparito? Huwag mong sabihing pinalayas ka na ni tito mo. Naku, hindi po ganun ma. Kakauwi lang ni tito galing sa abroad. Kaya pinagbakasyon niya muna ako ng 2 weeks. Uuwi din ako after ng 2 weeks. At habang narito ako ay ipapaayos na natin ang bahay natin. Kung pwede, pasimulan na agad ngayon. Sabi naman ni Papa. Sige anak, papupuntahin ko si paring Carlito. Bahala na kayong mag-usap kung alin dyan ang papapalitan mo. Okay po pa? Pagkarating ng pinatawag na karpentero ay agad kaming nag-usap. Lampas din ng 100,000 piso ang gagastusin, materyales at labor na iyon. Pero kaya iyon ang dalang kong pera. Kaya sinabi ko na trabahuhin na agad. Gusto kong tapos ang renovation ng bahay namin bago pa ako bumalik ng Maynila. Maliban sa major renovation, nagpadagdag rin ako ng kwarto para may sarili akong kwarto. Ikalawang araw pa lang ay malaki na ang nagagawa nila dahil kumuha ng 6 na tauhan si Mang Carlito. Magkaibang bahagi sila ng ginagawa. 2 ang gumagawa ng kusina habang 4 ang nasa bubong nagpapalit ng yero. Tapos noong mga sumunod na araw ay tigda-2 na lang sila sa bawat bahagi ng bahay. Kaya naging mabilis talaga ang naging gawaan. Ikatlong araw noon nang makatanggap ako ng text mula kay Angel. Hi Sam, kamusta ka? Busy ka ba?
Pasyal tayo? Boring eh. Mag-isa lang ako rito kina Aling Remy. Umalis sina Kuya at Ate Jane eh. Pumunta sa ibang bayan sa lugar ng ninong nila sa kasal. Fiesta raw. Ayaw naman akong pasamahin ni Kuya dahil baka mabati o makursunadahan raw ako. Pansinin daw ako masyado dahil sa itsura at kulay ko. Kaya ito, iwan ako rito kina Aling Remy. Pero pwede naman ako lumabas ng bahay. Sabi ko naman, sige, tara, gala-gala tayo. Maliligo lang ako. In 15 minutes, nariyan na ako. Sagot ko pa. 2:00 pa lang noon ng hapon, kaya mahaba ang naging pamamasyal namin. Doon lang kami sa mismong barangay namin. Noong sumunod na araw ay sa bayan naman kami namasyal. Naglakad-lakad at kumain ng halo-halo at maruya. Tapos umuwi na rin noong pasado 5:00 na. Kinagabihan noon, magkausap kami ni Angel sa text. Sabi niya, Sam, may beach ba rito? Ako, walang malapit na beach rito. Meron sa kabilang bayan pa. Pwede pa rin namang makarating roon kung gusto mo. Pero magpapakyaw na tayo ng tricycle. Talaga? Sige, punta tayo ron bukas ng hapon. Ha? Hapon na? Oo, hindi naman tayo maliligo eh. Tatambay lang sa tabing dagat at magpapalipas ng oras. Sabi ko naman. Okay, sige, sabi mo eh. Kinabukasan ay nagpunta na nga kami sa isang beach pero hindi kami sa main entrance dumaan. Umikot kami kasi hindi naman kami kukuha ng unit. Bale, tatambay lang. Pwede naman iyon kasi mga private na lupain lang naman ang mga katabi. Hindi lahat resort kaya pwedeng umupo lang sa dalampasigan na hindi katapat ng mismong resort. Masaya kaming nagkukwentuhan ng mga buhay-buhay. Naikwento niya sa akin na may boyfriend naman daw siya. Kaso pareho sila na bihira lang magkaroon ng oras sa isa't isa gawa ng busy sa kanya-kanyang career. Mabuti nga raw at napayagan siya sa trabaho na mag-leave ng medyo matagal kaya siya nakapagbakasyon. Pero ang boyfriend niya ay hindi napayagan kaya hindi nakasama. Hindi namin napapansin na habang magkasama kami ay magkahawak na ang aming mga kamay. Hanggang sa mapansin ko ang panay na pag-hikbi niya. Tapos sinabi niyang, Sam, pwede bang dito na tayo matulog? Sabi ko naman, Dito talaga sa dalampasigan. Hindi pwede yun. No, I mean dito sa lugar na to. Diba resort naman yan? E di magtanong tayo kung may vacant room na pwede nating marentahan ng overnight lang. Sagot ko ng bayad, may dala naman akong pera. Sabi ko naman, Hindi ako na, may dala rin naman akong pera. Okay. Sagot niya pa at nagpunta na nga kami sa isang resort at nagtanong kung magkaano. Nalaman kong dihamak na mas mura ang mga unit sa probinsya kumpara sa mga unit sa Zambales. Pang-sosyal kasi iyon. Samantalang sa lugar namin ay pang-common people lang, kaya affordable ang price. Sabi ko sa kanya, Tara, kumain muna tayo bago tayo kumuha ng unit. At least alam na natin na marami pang bakante. Okay, sige. Noong mga pagkakataong iyon ay hindi ko alam kung anong trip ni Angel. Wala naman siyang mga provocation sa akin. Parang normal lang na magkaibigan lang ang paraan ng paglalambing niya, kaya hindi ako maasa na may kakaibang magaganap sa kinagabihan. Pero mali ako nang inakala dahil noong magkatabi na kaming nakahiga ay doon na siya nagsimulang kumilos. Walang pag-uusap o pagpapaalam. Basta na lang kumilos at sinabayan ko na rin. Kinaumagahan ay parang normal pa rin sa amin ang lahat. Hindi namin pinag-uusapan ang nangyari. Sa nakikita kong asal sa kanya ay walang ibig sabihin sa kanya ang nangyari noong gabi.
Pagkabalik sa lugar namin ay normal na turingan ulit at maghapon kami magka-text habang naroon ako nagbabantay sa mga gumagawa ng bahay. Makalipas ang 2 linggo ay bumalik na ako ng Maynila. Nagpaalam ako ng personal kay Angel. Typical na paalam at mag-iingat ka ang sinabi niya sa akin. Walang something special. Kaya medyo nalungkot ako dahil akala ko may nabuo na kaming connection dahil sa makailang beses naming pamamasyal at may nangyari pa sa amin. Pagkabalik ko sa Maynila ay tuwang-tuwa si Grace dahil kumpleto ang habilin niyang pasalubong. May manggang papahinog, may kaimito, goyabano at iyong matamis na mulidom. 1 linggong magmula noong dumating ako sa Maynila ay kinausap ako ni Tito Ramon. Samuel, may ipapakiusap ulit ako sa'yo. Pero wala na akong may offer na bayad sa'yo rito. Kasi wala ka namang kakaibang gagawin. Ano po yun, Tito? Sam, gustong magkaanak ni Grace. Pwede mo ba kaming matulungan roon? Sabi ko naman. Bakit po pala kayo? Wala nang laman ng inilalabas kong bala. Kasi matanda na ako at may sakit pa. Nakaka-3 taon na kaming mag-asawa, di ba? Pero walang nabubuo. Tapos nagsisimula ng malungkot si Grace. Paano na raw siya kapag namatay ako? May iwan raw siyang mag-isa. Dapat raw ay magkaanak na kami para maiparehisto sa pangalan naming 2 bilang mga magulang. Baka naman pwede mo kaming tulungan dun, Sam. Yun nga lang, hindi mo pwedeng aminin kahit kanino o kahit sa bata na ikaw ang tatay niya. Okay lang po, Tito. Tama kayo. Wala naman akong gagawing kakaiba. Maliban sa hayaan sa loob ang bala para mabuo. Maraming salamat, Sama. Bilang kabayaran sa pabor na ibibigay mo. Kapag nabuntis na si Grace ay tapos na ang utang ng pamilya mo sa akin. Kahit pa 2 taon ka pa lang dito. Talaga po, Tito. Maraming salamat po. Wala yun, Samuel. Sige na, ikaw na munang bala kay Tita Grace mo. Aalis lang ako at bukas na ako uuwi. Sabihin mo na lang din sa kanyang napag-usapan natin. Natutulog pa kasi siya ngayon. Okay po, Tito. Magmula nga nung araw na yon ay madalas nang umaalis si Tito Ramon at kinabukasan na uuwi. Makalipas ang 2 buwan ay nabuntis na si Tita Grace. Tuwang-tuwa sila pareho ni Tito. Ako naman ay masaya para sa kanila. Sumapit ang panganganak ni Tita Grace. Nagluwal siya ng isang malusog na batang lalaki. Parang walang mapagsidlan ang kanilang kaligayahan. Ako naman ay naka-full support sa kanila sa lahat ng bagay. 1 taon rin si Tito na hindi sumakay ng barko dahil gusto niyang makita at makasama ang anak nila ni Grace. Pero after ng 1 year ay muli siyang sumakay. Kaya kami na lang muli ni Grace ang magkasama sa bahay. Pero kahit ganun ay parang ibang Grace na ang kasama ko. Hindi na siya interesado sa ganung bagay na iyon. Nakapokus na talaga siya sa baby. 1 gabi noon, naroon ako sa sahig ng kwarto nila, natutulog para may kasama sila ng baby. Nang marinig kong may kausap si Grace sa cellphone, tapos biglang humahagulgol ng iyak, kaya agad akong napabangon at hinihintay na matapos silang mag-usap. Noong patayin niya na ang tawag, ay tsaka ako nagtanong. Grace, bakit? Anong problema? Tumingin siya sa akin na umiiyak. Sabay sabing, Sam, si Tito Ramon mo, patay na. Cardiac arrest ang ikinamatay habang nasa duty sa barko. Pakiramdam ko ay para akong pinagsuklaban ng langit at lupa. Malaking problema iyon at maaapektuhan ako. Baka mawala na ako ng trabaho. Makalipas ang ilang linggo ay inuwi na ang abo ni Tito sa Pilipinas dahil agad na rin iyon ipinakremate ayon na rin sa kagustuhan ni Grace. 1 araw noon habang naroon sina Grace at ang baby niya sa sala ay lumapit ako at umupo sa kabilang sofa. Sabi ko kay Grace, Grace, paano to?
mananatili pa rin ba ako rito sa inyo bilang katulong nyo? Pwede kang kumuha ng katulong na babae na may edad na para may mas alam sa pag-aalaga ng baby at pag-aasikaso ng lahat ng bagay dito sa bahay. Kaysa sa akin na hindi masyadong marunong pagdating sa pag-aalaga ng bata. Sabi niya naman, Sam, may ipagtatapat sana ako sa'yo. Sa tagal na may namamagitan sa atin na madalas ay may nabuo na akong pagmamahal sa'yo. Ayoko lang pansinin dahil isang malaking pagtatraidor kay Ramon kung magkakaroon tayo ng totoong relasyon. Tinatanggap niya na nga na magserbisyo ka sa akin. Kaya isang malaking panloloko na yun kung magkakaroon pa tayo ng relasyon. Pero ngayong wala na siya, ay inaamin ko na sa'yo ang nararamdaman ko at handa akong panindigan yun. Ikaw ba? Hindi mo ako gusto? Sabi ko naman. Anong klaseng tanong ba yan, Grace? Sa kaganda mong yan, ay kahit sino mahuhulog ang loob sa'yo. Siyempre, gusto kita. Kahit nung unang beses pa lang kitang nakita. Pero ganun din ang rason ko. Ayokong mag-trader kay Tito, lalo at nakataya roon ng malaking pagkakautang ng pamilya ko sa kanya. Muli siyang nagsalita. So ngayong single na ako, Sam, tatanggapin mo ba ako bilang asawa? Sabi ko naman. Aba ho, unang-una mahal kita. Pangalawa, may anak na nga tayo. Salamat, Sam. Akala ko hindi mo ako tatanggapin dahil isa na akong single mom. Anong single mom ang pinagsasabi mo? Ako rin naman ang tatay ng anak mo. Kaya hindi ka single mom, no? Wika ko pa at agad ko na siyang niyakap. Magmula nga noon ay nagsama na kami ni Grace bilang mag-asawa at isang pamilya, lalo at may anak na kami. Wakas. Ayun, my loves. Dito na nagtatapos ang kwentong ito. Medyo Ayun, my loves. Isa na namang napakagandang kwento ang ating natunghayan. My loves, mahaba ang kwentong ito Kaya sana hindi ka nabitin. Tsaka baka pwedeng ako naman ang makahingi ng favor sa inyo. Siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka at pindutin na rin ang like. At kung gusto mong makilala kita, mag-comment ka na rin ng kahit thank you lang. Para alam kong isa ka sa mga nakapakinig ng ating napakagandang kwento. My loves, meron pa tayong Facebook page In case na gusto mo akong makilala at makachat, pwede ako anytime. Like and follow lang sa ating Facebook page na Miss Fujiko Diaries. At pwede mo na akong makausap roon. See you there, my loves. Take care and God bless. Bye-bye.